Mga kabayan, muli kong babalikan yung matandang lalaki na nung nakaraan, na-vlog ko siya ng biglaan lang kasi nadaanan ko siya. Ang maganda nito, yung mga kamag-anak niya sa Romblon, matagal na pala siyang hinahanap. So nag-aalala yung mga kamag-anak niya sa Romblon at dahil sa na-vlog ko siya, maraming mga kamag-anak niya, mga kapatid niya at pamangkin niya na tumawag sa akin at nagpapasalamat dahil alam nila kung nasaan ngayon ang kanilang tiyuhin na si Mang Jun. Okay, so ngayon binalikan ko siya at dito may mga natuklasan ako sa buhay niya. Kasi nung napuntahan ko, wala siyang binabanggit sa akin na may asawa siya, may pamilya siya. Basta ang naibanggit lang niya sa akin, ang nasabi lang niya sa akin, nasa taga Romblon siya at nangangailangan siya ng tulong dahil nga siyempre mahirap yung buhay, nahihirapan din siya sa katayuan niya. At doon sa bahay na pinakita niya sa akin, talagang doon siya natutulog. At ngayon, meron kami ibibigay sa kanya na tulong at tulong asawa niya PWD. Pero dahil nga yung bahay nila, yung tinatayuan ng bahay nila, hindi po nila lupa yun. Nakikitira po sila. At ang bahay na tinitirahan nila ngayon, dati yung kulungan ng mga baboy. Dahil sa kahirapan ng buhay, napilitan silang tumira dun sa kulungan ng mga baboy at pinaayos nila yung bubong at saka dingding para merong matirahan ang kanyang asawa at ang kanyang mga apo. So aalamin natin mga kababayan yung buhay ni tatay na kung bakit doon siya natutulog at hindi niya naibanggit na mayroon siyang asawa. Kasi biglaan po yung nakaraan eh. So ngayon, malalaman natin yung buong kwento ng kanyang buhay. Okay guys, magbibigay po ako ng tulong kay tatay pero hindi po sa ganung kalakihan. Okay? So ang importante nakakatulong po tayo kasi dito ang pagtulong po ng Lakwatsero, buong puso po tayong tumutulong sa kababayan natin hanggat kaya po natin. So samahan niyo ako guys, dadalhin ko dito yung bigas at saka merong damit na para sa kanya. Ito po, meron tayong dadalhin ditong mga damit, bigas at bibigyan ko siya ng pera ngayon. Kakausapin ko siya kung gusto niyang ipaayos yung dingding kasi nakaraan, yung nababanggit ko yung nakaraan, bubong. Sa waray-waray po, bubong. Okay? Pero sa Tagalog, dingding. So, ang nasa isipan ko, bubong. Pero, ang intensyon ko doon, dingding. Kasi po sa waray, bongbong, sa Tagalog, dingding. So, dito, gusto kong ipaayos yung tinitirahan niya. Pero pupuntahan natin, malalaman natin yung buong kwento kung anong gusto mangyari ni tatay.